Part 7. Lumapit ang isang magandang babae kay Patrick. "Don't sulk, handsome." Iniabot nitong kupitan ng alak. "You've been hibernating for the past 3 years. And now look what you've got. Siguro naman ay maibibigay mo na ngayon ang matagal ko nang hinihingi sa'yo." Malambing na sabi nito sabay hagod sa batok ng binata. "We've been doing that since you were 18. Ano ba bang hinahanap mo sa akin? I guess I'm Mr. Real. That's it. Kaya hanggang ngayon ay hindi kita mabigyan ng anak. Go and find yourself another baby maker, Irene." Galit na sagot niya sa dalaga. Of all women na nagdaan sa buhay niya, kay Irene lang siya hindi nag-alala na magbunga ang kanilang ginagawa. Maybe because of their mutual agreement sa umpisa pa lang. Baka nga ang pagkakaroon nila ng anak ang maging dahilan para tuluyan na siyang lumagay sa tahimik. Until there was Emily. With her, it felt like home. Like she was a missing part of him that finally made him complete. When she disappeared, everything in his life was torn apart. "Easy, you're being so touchy." Gusto ko na magselo sa babaeng yan. Ni minsan ay hindi kita nakitaan ng ganyan sa relasyon natin. You know the real score between us. Nilinaw ko na sa'yo yan ng ilang beses. Malamig na sagot niya sa dalaga. "She was your father's, I don't care." Napasulyap si Emily sa direksyon ni Patrick. Nakatalikod ito sa kanila. A stunning woman kept him company. The beautiful Irene. Parang may kumurot ng pino sa puso niya nang makita muli ang dalawa. Aren't they married after now? Nang tumayo ang dalawa at lumabas ng malaking bulwagan ay tila napaso siya. Pasado 9:00 na ng umaga nang makarating si Emily sa talyer. Dumiretso siya sa opisina ni Francis. Inayos niya ang mga papeles na nagkalat sa lamesa nito. Pinuksan niya ang desktop computer at nagdial ng local number sa telepono para manghingi ng kape sa sekretarya. Sa makalawa ay payday na. Kaya dapat niyang tapusin ang payroll ngayong araw para maipasok niya sa bangko kinabukasan. Paglipas ng ilang minuto ay pumasok ang isang katabaang babae na siyang tumatayong sekretarya at katiwala nila kapag wala silang pareho ni Francis sa talyer. Ipinatong nito ang kape sa harap niya at may iniabot na folder. "Ma'am, dumating po tong email kanina mula sa Alvarez Motors. List daw po ito ng bagong dating na trade-in vehicles." Para siyang natuka ng ahas nang marinig ang pangalan ng kumpanya. May 7 truck po na nagpa-scale kagabi at 3 van naman ang nagpatalyer. May hinila din po ang tow truck sa may bukana ng Kainta. Hanggang ngayon po ginagawa pa. Nanatili siyang walang reaksyon. Nakatitig lamang sa puting folder sa harap niya. "Ma'am?" Bahagyang inilapit ng babae ang mukha nito sa kanya. Ha? Okay lang po ba kayo? Baka po pagod po kayo dahil sa okasyon noong nakaraang araw." Sa pagkakaalala sa okasyon ay muli siyang kumilos at hinarap ang computer. "Okay na ako, Isay. Salamat sa coffee. After lunch ay darating si Francis. Ako nang magbibigay ng folder na yan." Paglabas ng babae ay kinuha niya ang USB flash drive na bigay ng photographer mula sa handbag. Binuksan niya ang Facebook account at nagsimulang i-upload ang mga larawan ng anak. Sandra Pascual. Iyon ang tawag sa kanya ng mga malalapit nilang kaibigan at ilang kamag-anak na pawang nasa malalayong lugar. Yun ang nickname na ibinigay ni Francis noong siya'y sanggol pa. Kahapon ay second birthday ni Amelia Pascual. Ginanap iyon sa sport complex ng subdivision nila. Maraming bisitang dumating at ipinagpasalamat niya na hindi kasama si Patrick sa mga naisip imbitahan ni Francis. Uli niyang tinitigan ng pictures ng bata. Sa pagdaan ng mga araw ay palaki ng palaki ang pagkakahawig ni Amelia sa ama nito. Parang kailan lang. Naputol ang pagsisente niya nang may kumatok sa pinto at kasunod noon ay ang pagsungaw muli ng sekretarya. "Ma'am, may kliyente po na naghahanap kay Sir Francis. Papasukin mo." Dumiretso siya ng upo at humigop sa tasa ng kape. "Good morning, Emily." Kamuntik na niyang maibugang mainit na kape. Nanginig ang kamay niya at tumapo ng laman ng tasa bago pa niya ito maipatong muli sa platito. "So, I still have that effect on you." Nanunod ang mga mata nito nang salubungin niya ng tingin. "What are you doing here?" Pinilit niyang kalmahin ang sarili at patatagin ang boses sa kabila ng pagsisirko ng sikmura niya at pagre-red alert ng mga nerve endings niya. "Relax. I'm here to see Francis. But since ikaw lang ang nandito, kabastusan naman siguro kung hindi mo ko haharapin ng maayos." Nasa ibang branch siya ngayon. Kung ano man ang sadya mo sa kanya,
Ay, pwede mo naman sigurong itawag or hintayin mo na lang siya sa opisina mo. Pupuntahan ko siya doon. Never mind. Hihintayin ko na lang siya dito. Umupo ito sa upuan na nasa harap ng office table niya. Look, I will be very busy today, so if you don't mind. Hindi ka pa rin nagbabago, Emily. You have your ways in dismissing people. Hindi mo na nga ako amo ngayon, pero business partner ako ni Francis. So I think I deserve a little warm welcome here. Napabuga siya ng hangin. Lagi na lamang siyang iniipit nito sa alanganin. Kung noon ay natatakot siya na malaman ni Joanne ang tungkol sa kanila, ngayon naman ay kay Francis siya kinakabahan. How about coffee for me? Ngumiti pa ito ng matamis. Iniangat niya ang telepono para magpakuha ng kape. Make it two. Mukhang wala ka pang nainom dyan sa natapon mong kape. Nakakalokong ngiti nito nang tingnan ng halos wala ng laman na tasa. Pagpasok ng sekretarya niya ay nagulat pa ito sa kalat na nasa ibabaw ng mesa. Dahil hindi siyang tipong clumsy sa kahit anong bagay. Liban na lamang siguro sa larangan ng pag-ibig. How long have you been living with him? Walang gatol na tanong ni Patrick nang maisara ng sekretarya ang pinto. Yan bang pinunta mo dito? Mataray na sagot ni Emily. Well, unless you know anything about machines and other parts. Wala akong ibang alam na pwede nating pag-usapan. Wala kang pakialam sa personal kong buhay. I am making it my business. Hindi siya nito pinatapos. We are not done yet. Wala akong natatanda ang tinapos ko ang relasyon natin. Wala tayong relasyon. Walang halagang namagitan sa atin noon. Kaya wag mo nang ungkatin pa para sa ikatatahimik nating lahat. Pakiusap niya sa binata. Muli niyang nakita ang pagguhit ng pait at galit sa mga mata nito. Tulad noong gabi ng party. Pero mabilis din iyong nawala. Would you rather prefer na sa akin manggaling o ikaw nang magtatapat kay Francis? Parang wala itong narinig sa sinabi niya. She almost cried in frustration. Nang muli niyang tignan ng lalaki ay napansin niyang hindi na sa kanya nakatuon ang pansin nito. Sinundan niyang tinutumbok ng mga mata nito. Sa likod niya, sa flat monitor ng desktop computer niya ay biglang lumitaw ang larawan ni Amelia na nakayakap kay Francis. Dahil nasagi niya ng siko ang mouse. Lucky man. Mahinang bulong nito. Nakita niya nagtagis ang mga bagang nito bago muling nagsalita. But you belong to me, Emily. And I always get what is mine. Iyon ang huling binanggit nito bago ito nagmarcha palabas ng office na yon. Emily was left confused and tensed. Bakit ginagawa ni Patrick ito ngayon? Hindi ba tinalikuran na siya nito noon? Gusto ba siyang parusahan ng lalaki dahil sa nangyari sa ama nito? Pero wala siyang kasalanan doon. Ano ang gagawin ni Francis sa sandaling malaman nito na si Patrick ang lalaking tumalikod at nagwasak sa pagkatao niya noon? Kailangan magkaroon siya ng lakas ng loob na magtapat kay Francis. Bago pa nito malaman yun mula kay Patrick, tiyak na magkakaroon ng gera sa kainta pag nagkataon. Mula nang mawala ang ama ni Patrick ay hindi na siya umuwi sa mansyon. Kumuha siya ng panibagong condo unit at ibinigay na niya kay Irene ang dati nilang tagpuan. May kailangan siyang dokumento na ilang araw na niyang hinahanap. Nagbabaka sakali siyang makikita yun sa kagamitan ng ama sa malaking bahay. Clara, ang Ma'am Joanne mo. Kahapon pa po siya umalis, sir. Hindi po namin alam kung saan siya nagpunta. Si Summer. Tulog na po. As usual. Nasa galaan na naman si Joanne at wala siyang ideya kung kailan ito uuwi. Sinilip muna niya ang kapatid bago siya nagtuloy sa master's bedroom. Hinalungkat niya ang dating chest of drawers ng kanyang ama. Lumipat siya sa office nito na katabi lang ng kwarto. Binuksan niya ang drawer ng office table na nasa bandang gilid. Nang kalkalin niya ito ay may nahawakan siyang cellphone mula sa gilid ng mga folders. Kunot noong tiningnan niya ito. Ang cellphone unit ng kanyang ama noon. Ini-on niya ito, pero sa tagal ng panahon ay drained na ang battery nito. Pagbalik niya sa condo, dala na niya ang kailangang papeles, pati ang lumang cellphone. Napasulyap siyang muli sa unit. Dala ng kuryosidad ay tinanggal niya ang battery nito at ipinalit ang battery ng isang cellphone niya. There were many stored messages. Isa na doon ang conversation ng ama at ng madrasta noong mismong araw na madatnan niya mga ito sa loob ng nursery. He scrolled up December 20. I'm on my way home, hon. Nandyan na ba si Patrick? Wala pa. Dito na ba siya sa Pinas? Kanina pa dumating ang eroplanong sinakyan niya. Baka nasa kondo. Emily's sick. Ako ang nagbabantay kay Summer ngayon. Ingat. Honey, I'm home. Where are you?
Kinalkal din ni Patrick ang memorya niya. Sa pagkakatanda niya ay malapit ng maghating gabi nang maisip niyang umuwi ng mansyon noon. May sakit ba si Emily noon? Nang huling mag-usap sila ng dalaga bago siya sumakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas, ay wala itong nabanggit na may dinaramdam ito. Maliban na lang sa pagiging antukin nito. Kung may sakit nga ito, bakit ito nasa loob ng nursery sa ganoong oras ng gabi? Kung makikipagtagpo ito sa ama niya, maaari namang sa mismong kwarto na lang nito. Wala pa sigurong makakakita. Bakit sa nursery pa nakarugtong lang ng kwarto ng mag-asawa? Bakit hindi niya agad naisip yon? Para siyang binundol ng magliwanag sa isip ang isang hinala. Joanne knew that he was coming home that night. Had she set it all up? Pero bakit? Napudpud na ang daliri niya sa kakadial ng numero ni Joanne. Hindi niya ito makontak. Malamang ay nagpapakasaya na naman ito. Bakas ang galit at hinanakit sa mukha ni Francis matapos marinig ang ipinagtapat ni Emily. Bakit nagawa mo magsinungaling sa akin? Palakad-lakad ito sa gitna ng malaking sala habang panay ang hitit ng sigarilyo. I thought you already quit smoking. Pag-iwas ni Emily, inihanda na niya ang sarili sa confrontation na ito. Pero hindi niya pa rin alam kung paano ito sasagutin ngayon. Huwag mong ibahin ng usapan. Tinanong kita kung sino ang ama ni Amelia. You said it was just a casual affair. At hindi mo alam kung saan siya matatagpuan. My God, you even invented a fake name. Naniningkit ang mga mata nito sa galit. Kinabahan siya lalo. Mula ng araw na dumating ito mula Ireland at matuklas ang buntis siya at walang ama ang bata. Ngayon niya ulit nakita ito naggalit ng ganito. Bakit hindi mo agad sinabi ang kaugnayan ni Patrick kay Joanne? Alam ba ni Joanne ang tungkol dito? May kinalaman ba siya sa namagitan sa inyo na lalaking yun? Mabilis ang pag-iling na ginawa niya. Hindi matanggap ng loob na isiping ang maiksing pinagsamahan nila ni Patrick ay hindi dahil sa gusto siya talaga nito. Naging masaya siya sa piling ng binata kahit na hindi siya nito minahal at sigurado siyang walang kinalaman si Joanne sa namagitan sa kanilang dalawa. Then what happened? Sa tipo ni Patrick ay hindi ito tatalikod sa isang responsibilidad. If only he knew about it. And I'm sure na wala itong alam tungkol sa bata. You could have at least told him. Sigurado ako na hindi niya itatanggi ang sarili niyang anak unless something happened para pagdudahan niya ang bata. Paano niya sasabihin kay Francis na tinalikuran siya ni Patrick dahil nahuli siya ni Joanne na magkatabi sila ng ama nito sa kama? Paano ba tatanggapin ni Patrick ang anak niya kung nakita niya sa mga mata ng lalaki ang galit at kawalang tiwala sa kanya ng gabing yon? Mas ginusto na niyang palakihing mag-isa ang anak niya kesa itanggi ng ama nito at maging sanhi pa ito ng mas matinding alitan sa pamilya ng lalaki. I'm waiting, Emily. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Napasinghap siya sa matigas na boses ni Francis. I don't know what to say. Mahinang sabi niya. From the start, Emily. At wala kang lalampasan isa mang detalye. Now! Anong nangyari at bakit bigla ka nalang umalis sa poder ni Joanne noon? Sa nangihinang tinig ay ikwento na kay Francis ang lahat mula sa unang araw niya sa mansyon hanggang sa ipagtabuyan siya ng nakatatandang kapatid ng gabing yon. Ipinangako ko sa sarili ko na malalagot ang lalaking gumawa niyan sa'yo, Emily. Ngayon ay dalawa na sila ni Joanne na mananagot sa akin. Sinabi ko na nga ba na hindi gagawa ng mabuti ang babaeng yon? Nasisiguro kong kagagawan niyang lahat ang nangyari. Please, Francis. Matagal na yon. Ginusto ko din ang namagitan sa amin ni Patrick. Wala siyang kasalanan sa nangyari ng gabing yon. Pagtatanggol niya sa binata. Wala? Ang lalaking yun na wala man lang ginawang hakbang para protektahan ka. Basta ka na lamang tinalikuran pagkatapos kunin ang kainosentehan mo. Masasaktan ko siya. Francis, ngayon lang ako makikiusap sa iyo. Masaya na tayo ni Amelia ng ganito. Ayokong malaman ni Patrick at tungkol sa bata. Magugulo lang lalo ang tahimik na mundo natin. Ipangako mo sa akin na wala kang sasabihin sa kanya. Please. Pumatak na ang mga luha niya. Lumambot naman ang anyo ni Francis. Kinabig siya nito sa balikat. Don't cry, Emily. Mas nasasaktan ako kapag nakikita kitang umiiyak. Hindi siya karapat-dapat ni katiting mong pagmamahal mula sa'yo. I will take care of you and Amelia. I promise. Hinalikan siya nito sa buhok at inaplos ang likod katulad ng lagi nitong ginagawa tuwing nasasaktan siya noon. Sino ang dumating, Nancy? Napigil ang paghakbang ni Emily sa bukana ng malaking sala nang makita kung sino ang nasa pinto.
Ate, boss daw po ni kuya kaya pinapasok ko na. Alanganin nitong nilingon si Patrick na nakatayo pa rin sa nakaawang na screen ng pinto. Sige na Nancy, ipagpatuloy mo ng ginagawa mo. Humakbang siya palapit nang makalabas na sa kusina ang katulong. Anong kailangan mo? Kinakabahang tanong niya. I want to talk to you. Patrick, please. What exactly happened that night? Anong ginagawa niyo ng papa sa nursery? Does it matter now? Wala nang papa mo. Yes, hindi na mahalaga sa akin kung totoo man o hindi ang mga sinabi ni Joanne noon. Pero gusto kong marinig mula sa'yo kung ano talaga ang nangyari. Kung ano ang dinatnan mo, yun ang nangyari. Paniwalaan mo kung anong gusto mo. Katulad ng ginawa mo noon. Ano ba, Emily? Tell me. Humakbang ito palapit sa kanya. Umatras siya palayo. Bumangga siya sa built-in display cabinet. Natatakot ka ba sa akin? It's just me, ang lalaking nakapiling mo noon. Patrick, stop it! Yan din ang sinabi mo when I first touched you. Nagpanting ang tenga ni Emily. Lumabas ang lahat ng emosyon na naipon mula nang magkita sila ulit ng binata. She felt humiliated and she got furious. Sinugod niya ito at pinagsusuntok sa dibdib. Get out! Wala kang karapatang gawin sa akin to. Nagbabaga ang mga mata niya nang tingalain niya ito. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niya. Dahil ang sumunod na nangyari ay nakakulong na siya sa mga bisig ng lalaki. At bigla siya nitong hinalikan. Nayanig ang buong pagkatao ni Emily. Halos pangapusan siya ng hininga sa paraan ng paghalik ng binata. Ang mga kamay nito ay naglakbay sa likuran niya. I missed you, babe. Bulong nito ng sandaling pakawalan ng mga labi niya para lumanghap ng hangin. Doon natauhan si Emily. Buong lakas niyang itinulak ang binata at tumakbo palayo dito. Akmang hahabulin pa siya ng lalaki. Pero napahinto ito dahil sa isang tinig na nagmumula sa itaas ng hagdan. Mommy! Pupungas-pungas pa ang bata na nakayuko sa kanila. Nagpanik si Emily nang humakbang ang munting binti nito pababa. Amelia! No, baby! Nagulat ang bata sa sigaw niyang yon. Nawala ng balanse ang isang binti nito nang muling humakbang pababa. Sabay silang tumakbo ni Patrick para daluhan ng nahulog na bata. Nasa dulo na ito ng di kataasang hagdan. Nang masalo ito ni Patrick, umahagulgol naman si Emily nang maabot ang anak. Baby, I'm so sorry. Anong masakit sa'yo, anak? Di nito alam kung saan hahaplusin ng bata na umiyak ng ubod ng lakas. Dalhin natin siya sa ospital. Mabilis na nailabas ni Patrick ang bata, kasunod si Emily na walang tigil sa pag-iyak. Naipasok na sa radiology section ng bata for x-ray and CT scan nang humahangos na dumating si Francis. Inabutan nito si Patrick na nakaupo sa lobby, nakayuko at sapo ng mga palad ang ulo. Waling sabi-sabing inundayan ito ng suntok ang nagulat na binata. Sa galit na nararamdaman ni Patrick sa mga sandaling yon, ay talagang makakasakit din ito ng tao. Gumanti ito ng malakas na suntok. Sigaw ni Emily ang tumawag sa atensyon ng guard. Mabilis nitong inawat ang dalawang lalaki na parehong nanlilisik ang mga mata sa galit. Paano mo nagawa ito, Emily? Hinarap siya ni Patrick. Akala mo ba maitatago mo ang katotohanan habang buhay? She has a birthmark on her left side exactly like mine. She is mine. Ayabang mo din, no? Naiwala mo ng karapatan sa bata ng gabing talikuran mo siya. Galit na sagot ni Francis. Wala kang alam sa nangyari. Hindi mo alam kung anong dilim ang pinagdaanan ko. Muli sanang susugod ng suntok si Patrick, kundi lang napigilan ng guard. Babawiin kong mag-ina ko kahit sa ang sulok ng mundo mo pa sila itago. Tumalikod ito at diretsyong lalabas ng ospital. Akala ni Emily ay natapos ng lahat ng trahedya sa buhay niya. Bakit kailangan mag-cruise ulit ang landas nila ni Patrick? At bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nababawasan man lang ang damdamin niya para dito? Go to sleep, Emily. Hindi niya namalayang nakalapit na si Francis sa likod niya. Nasa bintana siya at tinatanaw ang mga ilaw sa malalaking gusali sa labas. I can't sleep. Everything will be fine. And I hope this time ay hindi ka na ulit masaktan. Inakbayan siya nito. I only wish for your happiness, sweetheart. Before I go on with my own life. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung wala ka. You are not my little Sandra anymore. You are one top lady now. Kakayanin mo ang lahat ng darating sa'yo kahit wala ako. But I will always be at your back in case you fall again. Seryoso na saad ni Francis. Magkasundo pa kaya si Emily at Patrick?
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.